The Lord, God bless you sa ating beloved ko, preacher, Brother Benedict. Tayo po'y manalangin. Opo, dakilat mapagpala amang banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Isus. Diyos na banayad sa pagkagalit sa kanan sa kahabagan sa pangunang panalangin po, aming ginagawa pastor, beloved our world evangelist, Welda Almeida, end time prophet, Lord God, maraming salamat po sa paglangis mo, sa bawat bahagi na iyong gawain na tapos na tigit, sa pagkilos mo mainam sa aming kalagitnaan, sa iyong Santong Espiritu na bigalak sa mga puso, at bagong lahat kami nagpakumbaba, lalo abang lingkod sa aming punagawang pagkukulang, pagkakamali, pagkasala kapag makamit patawarin, lubos-labis po kami nagsisi, at sa aking mga labi, ikaw po maglagay makatagal. Dapat bigkasin ikaw po akin na asahan, buksan pangunawa, kaisipan ng bawat nakikinig, patuloy mo kaming samahan ng iyong kapangyarihan, sa pangalan ni Jesus, unbelief and doubt, Satan cast out, be bound into hell, and be there forever in the name of our dearest Jesus, pray. Amen and amen. Everybody say, praise the Lord. Una tingit sa lahat, ang pinakamataas na pagpupurit, pasalamat, kaluwalhatian at kadakilaan ay tangi lamang sa ating Diyos na buhay at makapangyarihan, walang iba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At ako po'y nagpabuot ng dobling paggalang sa ating pong beloved na evangelist, Welda Almeida, the end time prophet of our loving God. At patuloy pong ating pag-alala kailanman ay hindi natin malilimutan ang mga turo at aral na iniwan ng ating beloved Almastan Pastor, our beloved Mama Dear. At ako po'y nagpaabot ng paggalang, pagbati sa mga beloved children, ating beloved parents in the Lord, sa ating beloved Kuya Mart, beloved Main, sa kalamamahal sa buhay. At magandang hapon sa inyo lahat, sa ating pong pinagpalang baguhan, at sa ating pong mga viewers, sa ating pong live webcast. At sadyang napakabilis ng panahon, mga minamahal, at magtatapos na naman ang month of April. Ating tatalakayin, Training for Life. Training for Life, sa Tagalog niyan, pagsasanay para sa buhay. Pagsasanay para sa buhay, Training for Life. Basahin po natin ating teksto. Kindly, ating beloved Bible reader, ihanda ng mga verses. Pag sinabi kong basa, hindi na kayo maghahanap, magbabasa na lang tayo. Kindly. Sa mga awit, 66, talatay 14, balik sa 2, ganito po ang pagkasulat. Na sinambit ng aking mga labi at sinalita ng aking bibig, nang ako'y nasa kadalamhatian. 2, awitin ninyo ang kaluwalhatian ng kanyang pangalan. Paluwalhatiin ninyo ang pagpupuri sa kanya. Amen. Palapakan po natin ang sabay-sabay na malakas na palakpak ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ang ating Diyos na mabait sa langit, ang magpala ng kanyang palasalita, purihin ang ating mahal na Panginoon. Sabi ng ating nabasa, mga minamahal, ang kamay ng Diyos o ang kamay ng Panginoon ay makikilala sa kanyang mga lingkod. Sa makatuwid, mga minamahal, ang sinasabing training for life o yung sinasabing pagsasanay sa buhay, mga minamahal, magagawa natin ito kapag tayo po ay nasa tinatawag na kamay ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Dahil sa sanlibutan, maraming training, mga minamahal. Hindi ba? Maraming training. Ako, minsan, nag-training ako, mga minamahal, yung ikaw ay magtinda ng encyclopedia. Kasi gusto ko kagad magkatrabaho, mga minamahal. Tinrain kami. Nung kami magsimula, mga minamahal, nasa 60 kami. Pero nung matatapos na yung 7 araw na training, mga minamahal, 3 na lang kaming naiwan. At yung training na ibinigay sa amin, mga minamahal, walang katapatan. Kumbaga, para ka lang makabenta, mga minamahal, sasabihin mo ang lahat ng kasinungalingan. Naranasan ko yan, mga minamahal. Pero ang sinasabing training for life, ang Diyos ang magtuturo sa iyo at mangyayari yan kapag ikaw ay nasa kamay ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Kaya kahit anong gawin ng tao, pag wala ka sa kamay ng Diyos, mga minamahal, walang mangyayari sa training mo. Kaya sa paglilingkod sa Diyos, meron tayong tinatawag na proseso. Hindi tayo pwedeng pumunta sa langit dahil tayo ay Kristiyano na. Nakagaya ng pangalan ng iba na pag sinasabing, once you save forever. Pag tinanggap mo ang ating mahal na Panginoon,
bilang sarili mong Panginoon, tagapagligtas at hari ng iyong buhay, ang sasabihin, mga minamahal, ikaw ay tagalangit na. Pero hindi yon ang nakalagay sa banal na kasulatan. Sa banal na kasulatan, mga minamahal, mananatili kang nasa kamay ng Diyos. Habang nasa kamay ka ng Diyos, tinuturuan ka araw-araw sa bawat sandali ng buhay mo. Tinuturuan ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya pag ikaw ay naging tunay na Kristiyano, tinuturuan ka ng ating mahal na Panginoon, merong pagkakaiba, mga minamahal. Merong sinasabing life-giving correction. Na ang ibig sabihin niyan, mga minamahal, nagbibigay buhay sa pagtutuwid o sa pagwawasto. Nagbibigay buhay na pagtutuwid o pagwawasto. Dahil sa sanlibutan, mabuhay ka sa sarili mo, mga minamahal. Pero walang pagtutuwid, walang pagwawasto. Pag sinabi mo sa sarili mo, ito ang gusto ko, ito ang tama, kahit mali, mga minamahal, para sa'yo, doon ka masaya. Yun ang gusto mong gawin. Yun ang gagawin mo. Yun ang tama para sa'yo. Naintindihan natin. Pero kapag tayo nasa tinatawag na pagsasanay para sa buhay, ang kailangan natin ay life-giving correction. Ang ibig sabihin, wawastuin ka, tutuwirin ka para maging tama ang kahulugan ng buhay para sa'yo. Ako noon, mga minamahal, nung kasagsagan na ang aking ketong, nasa ibabaw ko ng aming bubungan, ako ay nagtatanong, ano ba ang tunay na kahulugan ng buhay? Hinahanap ko yung tunay na sagot. Ano ba ang tunay na kahulugan ng buhay? Bakit ko yan naitanong, mga minamahal? Kasi mahirap lang kami. Sabi ng nanay ko, ang tangi naming kayamanan kung kami ay mag-aaral. Kaya sa hirap ng buhay, pinilit kong mag-aaral. Kumuha ko ng 5-year course of architecture. Pagka-graduate, para sa akin, ito na ang tunay na buhay. Subalit naging kabaligtaran, mga minamahal, isang napakahirap na buhay ang lalo kong naging kalagayan dahil ako ay nagkaroon ng karamdamang ketong. At ang aking karamdamang ketong umaasa kong gagaling sa loob ng 2 taong gamutan. Ang isa lang ang sinabi ng doktor sa kahuli-hulihan, dapat akong itapon sa leprosaryo. At tinatanong ko, ano ba ang tunay na kahulugan ng buhay? Ikaw ay mangangarap na maalis sa kahirapan? Ikaw ay mangangarap magkaroon ng magandang kinabukasan? Pangarap lamang na kung magkaroon ng katuparan, ang kasunod niyan ay walang hanggang kabiguan. Yun nangyari sa buhay ko. Hindi ko alam, ano ba ang tunay na kahulugan ng buhay? Pero nung ako'y makakilala sa ating mahal na Panginoon, doon ko ngayon nakita ang tunay na kasagutan. Ano ba ang tunay na kahulugan ng buhay? Ang tunay palang kahulugan ng buhay, kailangan mo ng training, pagsasanay. At sa pagsasanay na yan, ang kailangan mong gagawin sa'yo ay walang iba ang ating pinakamamahal na Hesus Kristo. At habang ikaw ay sinasanay, mga minamahal, merong tinatawag na koreksyon. Ito na ngayon ang sinasabing life-giving correction. Basa. Dito po sa aklat ng Kawikaan, Kabanata 15, ang talata po ay 31 hanggang 32. Ang taingang nakikinig sa saway ng buhay ay tatahan sa gitna ng pantas. Sa 32, siyang tumatanggi sa saway ay humahamak sa kanyang sariling kaluluwa. Ngunit siyang nakikinig sa saway ay nagtatamo ng kaawaan. Amen. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sabay-sabay tayong pumalakpak. Pag linggo, pwede tayong pumalakpak ng malakas at sabay-sabay. At lahat magsabi ng malakas na praise the Lord. Life-giving correction, nagbibigay buhay na pagtutuwid o pagwawasto. Sabi ng ating nabasa, 31, ang taingang nakikinig sa saway ng buhay ay tatahan sa gitna ng pantas. Pag dumating para sa iyo yung tinatawag na saway, at ang tainga mo ay nakahandang pakinggan ito, ang ibig sabihin, tinatanggap mo, hindi ka nasasaktan, hindi mo pinipilit yung sarili mong katwiran na mali naman. Ang sabi mga minamahal ng ating nabasa, ikaw ay tatahan sa gitna ng mga pantas. Ang ibig sabihin, mananatili ka sa mga taong tunay na matalino. Kasi sa sanlibutan, maraming gustong maging matalino, mga minamahal, pero mangmang naman. Yun ang sinasabi ng ating beloved, Honorable Evangelist Will de Almeida, the end-time prophet of our loving God,
na matalino pa sa kanila ang pusa. Bakit? Dahil yun daw pusa, bigyan mo ng plastic na isda, hindi niya kakainin. Dahil alam niyang plastic. Ibig sabihin, isang bagay na hindi nararapat sa kanya. Pero ang tao, mga minamahal, bigyan mo ng maling bagay. Bigyan mo ng maling Diyos na paglilingkuran, yung mali, yun ang ginugusto niya, bigyan mo ng tama, ayaw niya. Naintindihan natin, mga minamahal. Kaya nga ako, sinasabi ko kasi may mga alaga akong aso, mga minamahal, parang mas mabilis pang turuan yung aso eh. Hindi ba? Pag sinabi ko sa aso ko, huwag ka lalabas ng gate, diyan ka lang. Doon lang siya. Pag sinabi ko, labas ka, dumumi ka, huwag ka lalayo, doon lang siya sa malapit. Pag sinabi ko, sige na, magtatalong ka na, babalik-balik, yung exercise niya, mga minamahal, pupunta sa malayo yun, pabalik-balik, 3 beses. Mabilis turuan, mga minamahal. Pero ang tao, turuan mo, 10 taon na, hindi pa natuto. Hindi ba? Hindi pa natuto. Pero sabi ng ating nabasa, life-giving correction, kailangan pala natin ito para tayo ay maitrain ng tama at manatili sa kamay ng ating mahal na Panginoon. Na sabi, ang tainga daw na nakikinig sa saway, ikaw ay tatahan sa gitna ng mga pantas, magkakaroon ka ng tinatawag na tunay na karunungan. Kaya sabi ng verse 32, siyang tumatanggi sa saway ay humahamak sa kanyang sariling kaluluwa, ngunit siyang nakikinig sa saway ay magtatamo ng kaawaan. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Kapag hindi mo natanggap yung saway, hindi mo natanggap, sabi ng ating nabasa, mga minamahal, ikaw mismo ang humamak ng iyong kaluluwa. Kahit na nasain mo ang langit, nasain mo ang kasaganahan ng buhay, nasain mo ang tagumpay na gusto mong magkaroon ka, hindi mo yan makakamtan. Kung makamtan mo lang, pangsamantala, pagkatapos niyan, dadating sa iyo ang kabiguang hindi mo makakayanan. Ang tanong, nangyayari ba? Nangyayari sa salibutan, mga minamahal. Then nag-meeting kami nung isang araw na, no, ating electrical engineer para sa panibagong installation ng ating wiring mula dyan sa main panel, papunta rin sa bago nating building. Yung kanyang mga nalagyan, mga minamahal, na mga transformer, mga taong kilala sa Pilipinas, mayayaman. Ang sabi niya, mayayaman. Pero pagdating ng COVID, mga minamahal, sila ang pinakamalungkot. Bakit? Sabi ng ating electrical engineer, yun daw kayamanan nila, bagamat sila'y mayayaman, hindi naduktungan ang kanilang buhay. Inabot sila ng kamatayan. Yun ang meron sila. Ano ang meron ng anak ng Diyos, mga minamahal? Nung magka-COVID, ang sinasabi ng mga anak ng Diyos, lalo silang pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Bakit? Yan ang training sa ating buhay. Umasa ka sa Diyos. Training yan. Mga aral na natutunan natin sa ating mahal na magulang sa Panginoon. Kaya nga isang kilala sa Pilipinas na negosyante, mga minamahal, nung magkaroon yung COVID yung kanyang anak, single flight, kinuha ng eroplano ang tinatawag na vaccine. Sa ibang bansa, single flight doon. Dinala sa Pilipinas, in-inject sa anak, yun ang pumatay sa kanyang anak. Ayun na nangyari. Alam na alam ng electrical engineer na aking kausap, mga minamahal. Pero ang mga anak ng Diyos, tumanggi sa injection. Ano nangyari? Lahat ng kasama nilang may injection, nagkasakit. Yung walang injection, hanggang ngayon, malusog. Pinagpala ng ating mahal na Panginoon. Training of life, merong pagsasaway, mga minamahal. Kaya sinasabi, siyang tumatanggi sa saway ay humahabak ng kanyang sariling kaluluwa. Pag tinanggihan mo ang saway, hinamak mo ang kaluluwa mo. Hindi mo pwedeng sabihin, mga minamahal, na wala ng kalamidad na mangyayari. Ang katotohanan, parating ang kalamidad at anytime, yan ay mangyayari. At kung wala kang saway, wala kang training sa kamay ng Diyos, ang sabi ng ating nabasa, ikaw mismo ang nagpahamak ng iyong kaluluwa. Datapwat, ang sabi, siyang nakikinig sa saway ay nagtatamo ng kaawaan. Habang nagpapakumbaba ka sa harap ng Diyos, habang tinatanggap mo ang pagtuturo sa iyo, habang ikaw ay nasa kamay ng ating mahal na Panginoon, ang meron ka
ang kaawaang nagmumula sa ating mahal na Panginoon. At ang kaawaan na yan ang magbabangon sa iyo mula sa kahirapan, mula sa karamdaman, magbibigay sa iyo ng tinatawag na kagalingan, at yung kaawaan na yan na galing sa Diyos, yan ang magdadala sa iyo sa buhay na walang hanggan. Kaya hindi ka pwedeng mabuhay, mga minamahal, hindi tayo pwedeng mabuhay na walang tinatawag na koreksyon. Naintindihan natin? Kaya hindi tayo pwedeng maging Kristiyano na sa kamay ng Diyos, sabi natin, okay na yan. Hindi pwedeng salitang okay na. Ang tama, mga minamahal, yung eksakto ng ating ginagawa ay naaayon sa kalooban ng ating mahal na Panginoon. Hindi sa magitan ng ating mata, okay na yan. Hindi pwede yun, mga minamahal. Siguro okay na to. Hindi ba? Isipin nyo, mga minamahal, ating beloved Pizza, sabi niya, Kuya Ate, bakit doon sa Marilao? Di ba ginamit ito noong 2022? Anniversary ng Men Church, ginamit ito, kagagawa lang, mga minamahal. Sabi ng ating beloved Pizza, Kuya Ate, bakit doon sa Marilao, pagkatapos ng gawain, wala kang makikitang kalat? Ang laman natin sa loob noon, 2,800. Ang crowd natin noon kasama ang labas hanggang doon sa gate ay nasa 7,000, mga minamahal. Bakit daw, pagkatapos ng service ay walang makikitang kalat? Bakit? Dahil merong isang kapatirang ginamit, mag-isa lang siya. Sino siya? Paano ko siya nakilala? Doon tayo sa may kawayan. Namumulot ng basura doon sa gate natin. Pinabigyan ko ng 20 pesos. Pagkatapos noon, nagwawalis na siya. Pinabigyan ko ng 50 pesos. Pagkatapos noon, yung tagatapon ng basura, iniwan yung basura natin, sabi niya, Kuya, ako na magtapon ng basura. Pagbalik niya, may kasama ng sidecar. Hinahakot niya yung basura. Pinabigyan ko ng 150. Yun ang blessing niya. Pagkatapos nakita niyo, napakalaki natin gate. Ang hirap siya na, Kuya, i-repair ko yan. Alam mo yung repair yan? Sandali lang, Kuya. Bigyan mo lang ako ng yun nilalagay sa grasa. Bigyan mo lang ako ng grasa. Akyatin ko bukas yan. Lalagyan ko ng grasa. Pag tinulak mo yan, easy. Easy push. Mag-move na yan. O dito, 50 na blessing niya. Pagdating natin dito, 2,800 ang laman nito. Hanggang sa labas, natapos ang anniversary ng main church, walang nakita kahit isang kalat. Isa lang siya. Mag-isa lang yun. Mag-isa lang. Naintindihan niyo sinasabi ko? Ngayon, marami na tayong naka-assign. Dami nang naka-assign. Pagkatapos ng service, magtataka ka, bakit nakakalat pa rin yung basura doon? Hindi ba? Yan yung sinasabing, okay na yan. Napulot na naman natin eh. Okay na yan. O sa inyo, okay. Pero sa harap ng Diyos, hindi okay. Kasi yung isang tao, kaya niyang gawin na malinis. Yon ang sinasabing, very pleasing, nakalulugod sa harap ng ating mahal na Panginoon. Ang kapalit niya, napakarami. Pero pagkatapos, makita mo yung basura, nakakalat doon. Tapos ngayon, aasa kayo ng langit. Wala. Nang dahil sa basura, hindi kayo punta sa langit. Bakit? Kasi sa inyo, okay na. Pero hindi okay sa harap ng ating mahal na Panginoon. O ngayon, tinutuwid ka ng mahal na Panginoon. Kung walang pagtutuwid, yan ang nakakaawa, nakakatakot, mga minamahal. Pag nagkamali ka sa harap ng Diyos at wala kang pagtutuwid, katakutan mo ang bagay na yan. Pero pag nagkamali ka sa harap ng mahal na Panginoon, because you are under the training at the hand of God, nasa kamay ka ng Diyos, ikaw ay under the training, sinaway ka ng Diyos, may tinatawag na palo o paalala sa iyo, pinagpala ka ng mahal na Panginoon. Sabi ng banal na kasulatan, ang Diyos mismo, ayaw kang mawala sa kanyang kamay, kaya pinapaalalahanan ka ng ating mahal na Panginoon. Pero pag walang dumating na paalala, yan ang delikado. Magpapatuloy ka lang sa kasalanan. Isang araw, kahit ayaw mo, wala ka na sa loob ng compound na ito. Wala ka na sa kamay ng ating mahal na Panginoon. Mangarap ka na lang ng mangarap, hanggang pangarap ka na lang, maaalala mo na lang ang kagalakan. Once upon a time, ikaw ay nasa congregation ito. Maaalala mo na lang, mga minamahal. Hindi ba? Kaya maganda, araw-araw alalahanin natin, mahal na Panginoon,
Araw-araw kong aalalahanin. Ako'y tinitrain mo. Pinahuhusay mo ako sa iyong mga kamay. Ako iyong pinapaalalahanan sa aking pagkakamali. Panginoon, ginagawa mo akong pantas sa gitna ng iyong congregation. Yun ang mas maganda. Kaya merong sinasabi, mga minamahal, na life without regret. Ano ang ibig sabihin nun? Buhay na walang pagsisisi. Kasi ang pagsisisi, saan yan dumadating? Sa huli, mga minamahal. Hindi ka pwede magsisi sa unahan. Sa unahan, puro kasalanan yan. Ang pagsisisi mo nasa huli, sinasabing life without regret. Kaya ang kailangan natin, ang training ng ating mahal na Panginoon. Basa. Dito po sa aklat ng Hebreo, Kapitulo 12, ang talatay 5 hanggang 8, talon sa 15. 5. At inyong nilimot ang niaral na ipinakikipagtalo sa inyo tulad sa mga anak. Anak ko, huwag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon o manglupaypay man kung ikaw ay pinagwiwikaan niya. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. Na dahil sa ito'y parusa, kayo'y nagtitiis, inaari kayo ng Diyos na tulad sa mga anak, sapagkat alin ngang anak ang hindi pinarurusahan ng kanyang ama? Datapwat kung kayo'y hindi pinarurusahan, na pawang nararanasan ng lahat, kung gayo'y mga anak na saligaw kayo at hindi tunay na anak. 15. Napakaingatan na baka ang sinuman di makaabot sa biyaya ng Diyos. Baka kayo'y bagabagin ng anumang ugat ng kapaitan na sumisibol dahil sa dito'y mahawa ang marami. Palapakan po natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabay-sabay tayong pumalakpak. Lahat magsabi ng praise the Lord. Ang tawag dito, life without regret o buhay na walang pagsisisi. Para magkaroon ka ng buhay na walang pagsisisi, ngayon ka na magsisi. Kung meron kang pagkukulang, ituwid mo. Paano ka matutuwid? Ang Diyos ang magtutuwid sa iyo. Pag tinanggap mo ang parusa ng Diyos, yung sinasabing chastisement of God o paalala ng Diyos, ang ibig sabihin, gusto mong matuwid ang iyong sarili, ikaw ay nagpapatrain sa ating mahal na Panginoon. Sabi ng ating nabasa sa verse 5, anak ko, huwag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon o manglupaypay man kung ikaw ay pinagwiwikaan niya. Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. Pag pinapaalala ka pa ng mahal na Panginoon, magalak ka dyan. Bakit? Ang sabi, piniibig ka ng Diyos at ikaw ay tinatanggap na anak ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Ngayon, habang ikaw ay pinapaalala ng Diyos, ang ibig sabihin niyan, ikaw ay under the trials. Nasa ilalim ka ng pagsubok. Hindi maganda ang iyong pakiramdam. Pag nainggit ka naman doon sa hindi pinarurusahan, dyan darating ang tinatawag na pagsisisi. Bakit? Dahil ginaya mo yung walang parusa, hindi mo alam, siya'y hindi anak ng Diyos. Ang sabi, pinarurusahan ng Diyos ang kanyang tinatanggap na anak. Ibig sabihin, pinapaalalahanan. Tanggapin mo yun. Yung maging anak ka lang ng Diyos, pasalamatan mo na. Dahil yan ay prueba at ebidensya sa lupa pa lang, anak ka ng Diyos, tagapagmana ka ng buhay na walang hanggan. Sabi ng verse 7, dahil sa ito'y parusa, kayo'y nagtitiis. O may pagtitiis, mga minamahal. Inaari kayo ng Diyos na tulad sa mga anak, sapagkat aling mga anak ang hindi pinarurusahan ng kanyang ama. Datapat kung kayo'y hindi pinarurusahan na pawang nararasan ng lahat, kung gayo'y mga anak kayong ligaw at hindi tunay na anak. Pag wala ka palang naranasang ganyan, walang paalala sa iyo ang Diyos, patuloy ka sa kasalanan, sabi ng ating nabasa, hindi ka tunay na anak, ikaw ay ligaw na anak. Darating sa iyo ang tinatawag na pagsisisi, nasa huli na. Pero kung tunay kang anak ng Diyos, sinasabing life without regret, ito ang buhay na walang pagsisisi dahil nasa iyo ang paalala ng ating mahal na Panginoon. Kaya sabi ng verse 15,
Napakaingatan na baka ang sino may di makaabot sa biyaya ng Diyos. Baka kayo'y bagabagi ng anumang ugat ng kapaitan na sumisibol at dahil dito'y mahawa ang marami. Naintindihan natin ang verse 15? Naintindihan natin? Uulitin kong basa. Napakaingatan na baka ang sino may di makaabot sa biyaya ng Diyos. Mag-ingat daw tayo. Baka ang sino man sa atin hindi makaabot sa biyaya ng ating mahal na Panginoon. Ang sabi rito, baka kayo'y bagabagi ng anumang uri ng kapaitan na sumisibol at dahil dito'y mahawa ang marami. Bakit? Pag nakita nilang wala ka na sa gawain, sabi nung ng sister na yan, sabi nung brother na yan, nasa katotohanan daw siya, pinagmamalaki niya, buhay ang Diyos nila. Bakit ngayon nasa sanlibutan na naman siya? O di nahawa ang marami? Kung ikaw ay ama at ina ng tahanan, nakita ng pamilya mo na ikaw ay wala na sa gawaing ito, mahahawa sila sa iyo. Dahil ikaw na ama, ikaw na anak, ang nagdala sa kanila rito, at ngayon ikaw ang umalis, kasama mo silang aalis. Naintindihan natin? Mahahawa daw ang marami. Samantala kung mananatili kang nasa training ng ating mahal na Panginoon, marami rin ang mahihikayat mo. Hindi mo mahahawa sa iyong pagtalikod, mahahawa mo sa paglilingkod mo sa ating pinakamamahal na Jesucristo. Makapagdadala ka ng kaluluwa sa paanan ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, ililigtas mo na ang sarili mo, ililigtas mo pa ang tao sa kapaligiran mo, na iligtas mo pa ang iyong sambahayan. Kasi minsan, nagiging immune tayo sa biyaya ng Diyos. Kaya sabi, pakaingatan, baka ang iba hindi na makaabot sa biyaya ng Diyos. Ano ibig ko sabihin na immune na? Mga minamahal, dito muna tayo sa kagalingan. Nung tayo nasa karamdaman, gusto nating gumaling. Hindi ba? Ngayon, matagal na tayong palahong walang karamdaman. Na immune na tayo. Ang ibig sabihin, nakakalimutan na natin na kaya meron tayong kagalingan, ang nagbigay niyan ang ating mahal na Panginoon. Yung kagalingan natin, saan natin ginagamit? Yung lakas at lusog ng ating katawan, ginagamit na natin sa sanlibutan. Naintindihan nyo? Saan dapat gamitin? Dapat gamitin natin yan, yung kalusugan ng ating katawan sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya nga, gagawa tayong ayon sa pamantayan ng Diyos. Hindi natin sabi, okay na yan, okay na, o sa'yo okay. Tanungin mo ang mahal na Panginoon, okay ba po sa'yo, mahal na Panginoon? Naalala ko tuloy, meron akong kapartner na karpintero, nung kabataan namin, mga minamahal, pero matanda siya sa akin, kaya tatay ang tawag ko sa kanya. Gawa ng bakod. Dati, tagakatay kami ng baboy. Kasi may baboy pa dati sa pastoral, noong 1991 dumating ako ron. Pag magkatay, magkapartner kami magkatay ng baboy. Partner din kami, karpintero kami pareho sa loob ng pastoral house. Gawa ng bakod. Sabi ng ating ginagalawa pastor, ano ginawa mo? Bakit ganyan? Delikado yan. Mala, pastor, temporary lang po. Malapit nang bumalik ang Diyos. Kaya temporary lang. Sabi ng ating ginagalang mga pastor, yan temporary mo, makapagpapahamak yan ng tao. Tama, malapit nang bumalik ang Diyos. Kaya dapat tama at eksakto ang gagawin mo para walang mapapahamak. Kasi malapit lang ang dumating ang Diyos. Naintindihan natin yon? Hindi tayo gumagawa ng temporary. Pag tayo gumawa, kumilos ang lakas ng ating katawan na ang Diyos nagbigay sa atin ng kalakasan, yung ginagawa natin permanente, kapakipakinabang sa lahat at pleasing o nakalulugod sa harap ng ating mahal na Panginoon. Tapos na tayo sa physical condition. Sa financial condition naman tayo mga minamahal. Bakit tayo pinagpalan ng mahal na Panginoon? Alam ng mahal na Panginoon, meron tayong pusong mapagbigay, mga minamahal, na-immune na. Na-immune na. Ibig sabihin, nagsawa na, mga minamahal. Nakalimutan niya, kaya meron siya dahil Diyos ang nagbigay sa iyo niyan. Lahat magsabi ng praise the Lord. Di ba? Nagsawa na, nang hinayang na. Tingnan niyo, mga minamahal, pagbigay ka ng bigay, di ba? Parang overflowing water lang yan. Bigay ka ng bigay, kahit bigay ka ng bigay, kahit gano'n kalaki pa yan, tignan mo, kalagayan mo, hindi ka nauubusan.
Pero pag nanghinayang ka, isang pitik lang mahal na Panginoon, ang meron ka, wala na agad. Naranasan nyo ba yan? Naranasan nyo? Bigay ka ng bigay, bigay ka ng bigay. Pero hindi ka naubusan. Bakit? Dahil nalulugod ng Diyos sa ginagawa mo. Pero pag huminto ka, hinto rin ang biyaya sa iyo ng mahal na Panginoon. Ayan ay patungkol sa financial status. Pagdating naman sa karunungan, mga minamahal, bigyan tayo ng malapit ng karunungan. Hindi ba? Sa mga academic natin, pinagpala tayo ng mahal na Panginoon. Talagang kahit ano ang mangyari, pakikita natin, kaya natin yan. Ang tanong, mga minamahal, yung bang ating effort sa academic, ginagamit ba natin para sa gawain ng mahal na Panginoon? Baka naman sa academic, andun ang ating wholehearted, ginagawa natin, mga minamahal, pagdating naman sa mahal na Panginoon, barya lang. Katiting na oras lang, mga minamahal. O hindi pa rin nakakalugod sa ating mahal na Panginoon. Naintindihan natin? Kaya ang sabi, mag-ingat ang bawat isa, baka tayo ay hindi makaabot sa biyaya ng Diyos at mahawa ang marami. Dahil kung umabot ka sa biyaya ng Diyos at nakita nilang ikaw ay nasa training ng mahal na Panginoon, nasa kanyang kamay, kahit hindi ka na magsalita, nakita nilang pinagpala ka ng mahal na Panginoon, sila man ay sasama sa iyong maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Pagkatapos nito, meron tayong tinatawag na life-changing choices. Ibig sabihin, mga pagpipilian sa pagbabago ng buhay. Pipili ka. Sabihin natin, 10 years na tayo sa mahal na Panginoon. Natanggap na natin ang mga pangako ng Diyos. Pero, still, meron pa rin choices, mga minamahal. Magpapatuloy ka ba? O hihinto ka na? Pag ikaw ay huminto, ano mangyayari? Pag nagpatuloy ka, ano ang mangyayari? Anong sabi ng banal na kasulatan? Basa. Dito po sa aklat ng Isaias Kapitulo 41, ang bersikulo po ay 10 hanggang 13. Huwag kang matakot sapagkat ako'y sumasayo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka, oo. Aking tutulungan ka, oo. Aking alalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Narito, silang lahat na nagagalit sa iyo ay mga papahiya at mga lilito. Silang nakipaglaban sa iyo ay papanaw at mga papahamak. Iyong hahanapin sila at hindi mo masusumpungan. Sa makatuwid bagay, silang nakipaglaban sa iyo. Silang nakipagdigma laban sa iyo ay papanaw at gaya ng bagay ng wala. Sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay hawak ng iyong kanang kamay na magsasabi sa iyo, huwag kang matakot, aking tutulungan ka. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Sabay-sabay na palakpak. Lahat magsabi ng praise the Lord. Life-changing choices. Pag binasa natin ito, tsaka tayo magsisimulang pumili, mga minamahal. Pag ikaw ay nanatili, nasa training ka ng mahal na Panginoon, meron kang tinatawag na life-giving correction, meron kang tinatawag na life without regret, at ngayon nasa life-changing choices ka, pipili ka, mga minamahal. Pagpili mo, unawain mong maigi. Ako ba mananatili sa Diyos o hindi ako mananatili sa Diyos? Kung hindi ako manatili, ano mangyayari? Kung manatili naman ako, ano ang mangyayari? Dito tayo sa mananatili. Kung manatili ka, ang sabi ng verse 10, huwag kang matakot, sabi ng Panginoon. Sapagkat ako'y sumasa iyo, huwag kang malupaypay. Mawawala na ang takot mo, wala pa ang panlupaypay mo. Bakit? Kasi pinili mo na ikaw ay nasa kamay ng Diyos. Lahat magsabi ng praise the Lord. Tuloy ang basa. Ang pangako ng Diyos, sapagkat ako'y iyong Diyos, aking palalakasin ka, aking tutulungan ka, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Lahat ng tulong, lahat ng alalay, galing sa mahal na Panginoon ay para sa iyo. Kung pipiliin mo na manatiling maglingkod sa ating mahal na Panginoon. Naintindihan natin? Yung mga kabataan natin, magsabi ng praise the Lord. Eh, paano kung pinili nyo, nakamotor kayo, minakang ka sa likod? Minakang ka sa likod.
nakaangkas sister. Paano ngayon yan? Hindi ba? Yan ang sinasabi natin. Hindi ba? Hindi. Wala namang makakakita nito eh. Meron nga makakakita eh. Ang Diyos nga sa langit na nagsasabi sa iyo, huwag kang matakot, huwag kang malupaypay, tutulungan ka niya, aalalayan ka niya. Diyos na yan na nagsasabi sa iyo, ang nakakakita sa iyo. Naintindihan natin? Si Brother Louie, busy yan sa counseling. Iwanan na natin yung basura. Siguradong pagbaba niya, pagod na pagod yan. Diretso yan doon sa information. Hindi makikita yung basurahan. Sino naman may sabi sa inyo, kahit anong pagod ko, iikot talaga ako dito sa area natin. Kung kayo iniisip niyo, ako'y napapagod, ako hindi ako nag-iisip mapagod. Dahil ang pahinga natin sa piling ng ating pinakamamahal na Panginoon. Naintindihan natin? O pag pinili mo sa kamay ng Diyos, sa training ng Diyos, ang sabi, ang alalay ng Diyos ay nasa iyo. Tuloy natin ang basa, verse 11, narito silang lahat na nagagalit sa iyo, ay mapapahiya, malilito, silang nakikipaglaban sa iyo ay papanaw at mapapahamak. Naintindihan natin yon? Pag pinili mo palang nasa kamay ka ng Diyos, under training ka sa kamay ng Diyos, sabi ng ating nabasa, napakamalas naman na makipag-away sa iyo. Ang sabi, mapapahamak sila, mawawala sila, sapagkat hindi ikaw ang kalaban nila, kundi ang Diyos na pinili mong paglingkuran. Ang Diyos na sumasanay sa iyo. Sabi ng verse 12, iyo nga hanapin sila, hindi mo masusumpungan, sa mga tuwid bagay sila nakipaglaban sa iyo, sila nakikipagdigma sa iyo, ay papalaw at gaya ng bagay na wala. Isipin mo, pag pinili mo manatili kang maglingkod sa Diyos, ikaw ay nasa pagtitraining ng mahal na Panginoon, hanapin mo kaaway mo, hindi mo na makikita. Hanapin mo kaaway mo, karamdaman. Tignan mo yung katawan mo. Walang karamdamang babalik dyan. Tignan mo, kalagayan mo, yung kaaway mong kahirapan. Tignan mo ang sarili mo. Mananatili ka sa kaskanahan, wala kang kaaway na kahirapan. Dumating ba ng pagsubok? Tignan mo. Hindi kayang magtagumpay sa'yo dahil sila'y aalisin ng Diyos. Sabi ng ating nabasa, papalaw ang nakipaglaban sa'yo, kailanman ay hindi mo na makikita pa. Hindi ba? Yan sinasabing life-changing choices. Mga pagpipilian sa buhay, mga minamahal. Piliin mo, manatili ka sa Diyos. Pag nanatili ka sa training ng Diyos, wala kang problema. Yung nakikipag-away sa iyo, malaki ang problema nila. Dahil ang kaaway nila, ang Diyos na pinaglilingkuran mo. Verse 13, ang sabi ng ating nabasa, sapagkat akong Panginoon mong Diyos ay hawak na yung kamay na magsasabi, huwag kang matakot at tutulungan kita. Wala ka nang hahanapin pa. Hindi ka na hihingi pa ng tulong kung kani-kaninong tao. Mga minamahal, dahil meron ng Diyos na nag-o-offer ng sabing, huwag kang matakot. Ang Diyos mismo sa langit, ang ating pinakamahal na Hesus Kristo, ang nagsasabing, ikaw ay tutulungan niya. Naintindihan natin. And finally, meron tayong tinatawag na our life in heaven. Our life in heaven, ang ibig sabihin, ang buhay natin sa langit. Lahat ng gusto ng langit, magsabi ng praise the Lord. Siguraduhin nyo yan, praise the Lord nyo na yan. Life, our life in heaven. Last verse, maghanda ating manugtog, mga magpawid. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, Kapitulo 22, versikulo 2 hanggang 5. Sa gitna ng lansangan na yaon, at sa dako rito ng ilog, at sa ibayo nito, naroon ang punong kahoy sa buhay. At namumunga ng 12 iba't ibang bunga, namumunga ng bawat buwan. At ang mga dahon ng punong kahoy ay nagpapagaling sa mga bansa. At hindi nagkakaroon pa ng mga sumpa. At ang mga luklukan ng Diyos at ng Kordero ay nagkakaroon. At sila ay nagsipaglikuran ng kanyang mga alipin. At nakita nila ang kanyang mukha at ang kanyang mga pangalan ay sa kanilang mga noo. At hindi nagkakaroon pa ng gabi, at sila'y hindi nangangailangan ng liwanag ng ilawan, ni ng liwanag man ng araw, sapagkat ang liwanag sila ay ng puno ng liwanag, ang liwanag ng
ng Panginoon ng Diyos at sila'y naghahari magpakailan-kailanman. Amen. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Our life in heaven, ang ating buhay sa langit. Ano ba ang buhay sa langit, mga minamahal? Alam na ba natin kung anong merong buhay sa langit? O ano ang buhay sa langit? Ito ang buhay sa langit. Kabaliktaran sa buhay sa impyerno. Sa impyerno, mga minamahal, ang sabi, ang apoy dyan hindi napupugnaw. Hahanapin mo ang kamatayan, hindi darating sa iyo. Pero nararamdaman mo ang sakit, mga minamahal. Ang uod ay maglalabas-pasok sa butas ng iyong katawan. Kung anong ginagawa mo sa lupang kasalanan, gagawin mo ron, tatanggapin mo ang parusa. Pero iba sa langit, sinasabing our life in heaven o buhay natin sa langit. Anong buhay natin sa langit? Ang sabi ng verse 2, sa gitna ng lansangan, sa dako rito ng ilog, at ibayon nito, naroon ang punong kahoy ng buhay. Doon daw sa langit, merong ilog, mga minamahal. At merong punong kahoy ng buhay. Ang sabi rito, mga minamahal, namumunga ng 12 iba't ibang bunga, namumunga sa bawat buwan, at ang mga dahon ng punong kahoy ay nagpapagaling sa mga bansa. Yung pala ang buhay sa langit, mga minamahal. Dito, tingnan mo yung ilog, napakarumi. Sa langit, ang ilog malinis. At sa tabi ng ilog ay may puno, ang bunga niya kada buwan ay 12 iba't ibang klase ng prutas. Libre lang yun. Ang sabi, ang dahon ng punong kahoy na ito ay pagpapagaling sa mga bansa. Ibig sabihin, sa langit wala nang karamdaman. Kaya yung isa nating choir member, mga minamahal, sa main church natin, dinala siya ng mahal na Panginoon sa langit. Dinala siya sa tinatawag na puno ng buhay na ito, na nakasulat sa banal na kasulatan. Ang sabi ng mahal na Panginoon, anak, pumitas ka. Pumitas siya. Ang napili niyang pitasin yung ubas, mga minamahal. Yung ubas dito, ganito kaliit, 300 pa ang kilo. Pag minalas-malas ka pa, yung nabili mo, puno ng formalin. Nangyari sa akin yan. Bila ko na 1 kilo, pagkain ko, hinugasan ko na 3 beses, lasang formalin. O alam ka namang manghanayang ka pa sa 300, di itapon mo lang, kesa sumama pa yung tiyan mo. Samantalang sa langit pala, ang laki ng ubas doon, 1 piraso kasing laki ng bola ng NBA. Alam niyo yung bola ng NBA? National Basketball Association. Ganun kalaki. Sabi ng choir member, sabi ng marapang, anak, pumitas ka. Pinili niya yung ubas, 1 kagat pa lang, busog na siya. 1 prutas pa lang yun. Hindi mo bibilin, mamimili ka lang. Hindi ka magsasawa dahil sabi ng ating labasa, kada buwan, ang puno ay mamumunga ng iba't ibang klase ng prutas. O yun ang pagkain mo sa langit. Hindi ka na mahihirapan pang bumili. Ituloy natin ang basa, verse 3, at hindi makakaroon ng sumpa. Ang luklukan ng Diyos at ng Kordero ay naroon siya'y paglilingkuran ng kanyang mga alipin. Wala nang sumpa, mga minamahal. Yung palang paglilingkod natin sa Diyos dito, ipagpapatuloy lang natin sa langit sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Kaya kung dito, tamad kang maglingkod sa Diyos, hindi ka pwede sa langit, dito tamad ka eh. Di ba? Dapat dito masikasi kang maglingkod sa Diyos para karapat dapat kang magmana ng buhay na walang hanggan. Pag dito tamad kang pumalakpak, hindi ka pwede sa langit. Sa langit, lahat doon pumapalakpak. Sabi ng banal na kasulatan, sa langit lahat sumisigaw ng malakas na praise the Lord. Yun nakalagay sa banal na kasulatan. Ang sabi, ang hukbo ng langit ay nagpupuri sa Panginoon, nagsasabing, Hallelujah, na ang ibig sabihin ay kalulatian, kapangyarihan, at kapurihan. Di ba yun ang meaning ng Hallelujah? Ituloy ang basa, makikita nila ang kaniyang mukha at ang kanyang pangalan ay sa kanilang mga noo. Sa langit pala, makikita na natin ang mukhaan ng ating mahal na Panginoon. At sa ating mga noo, hindi siksik-sik na nakatatak. Yung maiiwas sa rapture, nakatatak sa noo 666. Ang nasa langit, sabi, ang tatak sa noo nila ay ang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. Verse 5, hindi na magkakaroon pa ng gabi
at sila hindi nangangailangan ng liwanag ng ilawan ni ng liwanag ng araw sapagkat liliwanagan sila ng Panginoon. Sila'y maghahari magpakailanman. Wala ka ng bill na babayaran. Hindi ka na magtitipid sa kuryente. Sabi ng ating nabasa, wala ng gabi, wala ng araw, ang liwanag ay nanggagaling sa ating mahal na Panginoon. Yan ang sinasabing our life in heaven at makakamta natin yan kapag tayo ay na-train sa kamay ng ating mahal na Panginoon. Tayong lahat ay tumayo. Kung meron kayong dalang baguhan, nais nila ng training, na ang Diyos ang mag-train sa kanila. Sinasabing train for life o pagsasanay para sa buhay, ang Diyos ang gagawa nito. At magmamana sila ng buhay sa kalangitan. Dalhin niyo siya sa harapan, mga nasa labas, nasa dulo, dalhin niyo siya sa harapan. Habang tayo umaawit, awiting bagong pag-asa. Ngayon, meron na tayong bagong pag-asa sa kamay ng ating pinakamamahal na Yesu Cristo. Tayo umaawit. Sa kamay ng Diyos, tayo hinango sa Diyos. Ang Diyos ang gumawa ng paraan upang tayo lumaya. Kung nagtiis, muna hinagpis ang buhay. Dati puno ng hinagpis ang ating buhay. Walang pumapansin. Pumapansin sa mga suliranin, ngunit ikaw ang nagbigay ng ingin. Ang Diyos sa ating nagbigay ng higit bagong pag-asa. Pag-asa sa akin Ngayon, ang sa ating naghihintay. Masayo na pag-ibig mo sa aking manarap. Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sabihin natin, sa'yo lang o Diyos! Sa'yo lang, O Diyos, Nagbago ang buhay. nagbago ang buhay. Aking lumipas, Aking lumipas kailanman. di na Ang ating lumipas, kailanman di na mababawas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong nililigtas. Bagong pag-asa, hallelujah! Bagong pag-asa Ang sa ating naghihintay. Ngayon, meron na tayong bagong pag-asa sa ating Sa'yo na pag-ibig mo sa aking ang pag-ibig ng Diyos sa ating nalalaman. Hallelujah! Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sabihin natin ay sabay ka, sa'yo lang o Diyos! Sa'yo lang, O Nagbago ang buhay. ating lumipas. Aking lumipas kailanman di na mababago. Sabihin natin ang sabay-sabay, salamat po, Panginoon! Sa buhay kong iyong iniligtas. Second stanza, kay sarap ng damhin, Ay sarap ng lamig, pag-ibig ko sa atin, pag-ibig mo sa akin. ang pag-ibig ng Diyos ay tunay. Di mapapantay. Kaya kahit ano pa man, Jesus, ikaw ang lahat sa buhay. Ulitin natin yan, ay sarap ng damhin, pag-ibig ko sa atin. Ang usapin natin, malapit, ang pag-ibig ng Diyos ay tunay. Di mapapantayan. Ay gusto maluga. Kahit ano pa man. Ano pa man, Jesus, Jesus, ikaw ang lahat
sa buhay. Kay sarap ng damhin, pag-ibig mo sa atin. Pag-ibig Yan ang mo ating sa sasampitin, sarap ng ating malapit. ay tunay. Ang kanyang pag-ibig ay tunay. Di mapapantayan. Kahit ano pa man. Kahit ano pa man, Jesus ikaw ang lahat sa buhay. Bagong pag-asa sa aking At pinasaya na pag-ibig ng Diyos sa ating namanahan. Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sabay-sabay, sa'yo, O Diyos, nagpapagawa At ilumipas sa kailanman, di na mabawagan. Salamat po. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyon iligtas. Bagong pag-asa sa aking naghihintay. Imasahin na pag-ibig mo sa aking mananahan. Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas kailanman, di na mababakas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. Bagong pag-asa sa aking naghihintay. Imasahin na pag-ibig mo sa aking mananahan. Dalangin ko, Panginoon, buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas kailanman, di na mababagas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong iniligtas. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, mahal na Panginoon. Purihin ang ating dakilang Diyos na ating pinaglilingkuran sa manalangin. Hallelujah, hallelujah para sa ating mga minamahal na mga bisita. Kayo po ay tunay na pinagpala ng ating dakilang Diyos, sapagkat ang Diyos mismo ang siyang nagdala sa inyo dito sa tunay na iglesia ng mahal na Panginoon. Mga minamahalin niyo pong napakinggan ang mga banal at makapangyarihang salita ng ating dakilang Diyos, maging ang mga buhay at pinagpalang patotoo ng kanyang mga dakilang tanda, mga kababalaghan, mga himala na katuparan ng ipinangako ng ating mahal na Panginoon na nakasulat sa Biblia. Kung inyo pong ibigay ang inyong buhay sa mahal na Panginoon, inyong paglilingkuran ng ating dakilang Diyos, kung ano ang inyong napapakinggan, yan po ay mangyayari sa inyong buhay. Kayo ay pagpapalain ng ating dakilang Diyos at kayo ay ililigtas ng mahal na Panginoon. Mga minamahal, mayroon pong 4 na reglamento ng kaligtasan na dapat maganap sa inyong buhay upang kayo po ay maging tagapagmana ng kaharian ng langit at buhay na walang hanggan. Ang una po yung tinatawag na pananampalataya. Kinakailangang sumampalataya ka sa nag-iisang Diyos na bumaba mula sa langit at nahayag bilang isang tao upang magdusa at mamatay
sa krus ng Kalbaryo para sa kasalanan ng buong mundo at nabuhay maguli upang patunayan na siya ang nag-iisang Diyos. Wala nang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Ang ibig sabihin ng pananampalataya ay paniniwala at pagtitiwala sa ating dakilang Diyos. Sapagkat sabi ng banal na kasulatan, kung walang pananampalataya ay hindi maaring maging kalugod-lugod sa harapan ng ating dakilang Diyos. Ang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang tagapagbiganti sa mga sa Kanya'y nagsisihana. Ang pangalawa po yung tinatawag na makadiyos na pagsisisi. Kinakailangang pagsisihan mo ang lahat ng iyong mga nagawang mga pagkakasala at iwanan ang makasalanang buhay na kailanman ito po ay hindi na babalikan pa. Ang ibig sabihin ng makadiyos na pagsisisi, pagtalikod sa buhay makasalanan. Ang kasalanang na pagsisihan, ito po ay wag nang babalikan pa, tuluyan ng tatalikuran. Yun po ang ibig sabihin ng makadiyos na pagsisisi, pagtalikod sa buhay makasalanan. Kapag nakita ng ating mahal na Panginoon na nais pong totoong magbago upang maging banal at matuwid sa harapan ng ating mahal na Panginoon, kayo po ay Kanyang tutulungan. Ang pangatlo po ay bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Yan po ay nakasulat sa Aklat ng mga Gawa, Kapitulo 2, ang bersikulo po ay 38. Ang sabi ng Biblia, magsisi kayo at magbautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang kaloob ng Espiritu Santo. Ito po ay hindi pag-aanib sa panibagong relihiyon o sikta. Hindi po mga minamahal. Ito po ay pagsasakatuparan kung ano po ang isinagawa ng mga apostolis. 2,000 taon na ang nakalipas, patuloy po nating isasagawa ang bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Na ayon sa ating nabasa, ito po sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan at tatanggapin natin ang kaloob ng Espiritu Santo. Ang pang-apat po, hindi na po kayo ang gagawa. Ang ating dakilang Diyos na po ang siyang gagawa nito, Kanya po kayong babautismuhan ng Kanyang banal na Espiritu sa takdang panahon. Habang kayo po ay nagpapatuloy sa pagdalo, sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon at kayo po ay nagsusumikap na isagawa ang banal na kalooban ng ating mahal na Panginoon. Ang banal na Espiritu na may tanda ng pagsasalita ng iba't ibang wika, iyan po ay darating sa inyo. Ang ikaapat na reglamento ng kaligtasan, bautismo sa Espiritu Santo. Para sa ating mga minamahal na mga bisita, pakitaas po ang inyong dalawang kamay. Yan po ay magiging tanda na inyong pong pagsuko sa harapan ng ating mahal na Panginoon at sundan niyo po ako sa panalangin, aking sasabihin kasama po yung tao sa pusong pagsisisi. Sabihin niyo po, dakila at magpala po naming Ama, Diyos na mapangyarihan sa lahat. Sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus, mahal na Panginoon, ako po ay isang taong makasalanan at ako po ay lubos na nagsisisi sa lahat ng aking mga nagawang mga pagkasala mula nang ako'y magkaisip hanggang sa mga oras na ito. Mahal na Panginoon, tinatanggap kita ngayon bilang sarili kong tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Iligtas mo po ako, maging ang aking mga mahal sa buhay. Gawin mo po kong tunay na Kristiyano sa isip, salita, sa puso, sa gawa at sa katotohanan. Tagapagmana ng kaharian ng langit at buhay na walang hanggan. Ang lahat na ito'y aking samot na langin sa matamis at makapangyarihang pangalan ni Jesus na aking tinanggap. Amen. Hallelujah, hallelujah. Kami na po manalangin para sa inyo. Hallelujah, hallelujah. Dakila at magpala po naming Ama, Diyos na mapangyarihan sa lahat. Sa matamis at mapangyarihang pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoong Hesus, unang dalangin ng aming minamahal at ginagalang na Ebanghelista, aming po minamahal na Pastor Wildy Estrada Almeida, ang iyong banal na propeta, sa huling kapanahonang ito, dakilang Diyos, kami po ay nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo, mahal na Panginoon, sa mga kaluluwang tumanggap sa iyo, sa lahat ng aming mga minamahal na baguhan, dakilang Diyos, kahabagan mo sila at pagpalain, iligtas mo sila maging ang kanilang mga mahal
mahal sa buhay, isulat mo ng malinaw ang kanilang mga pangalan sa aklat ng buhay dyan sa langit. Dakilang Diyos, pagkaluban mo ng pagkakataon na sila'y makapaglingkod sa iyo, mahal na Panginoon, amin silang makasama sa paglilingkod sa iyo hanggang sa iyo maligayang pagbabalik. Ang lahat ng ito'y aming samot dalangin sa matamis at mapangyarihang pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon, ang una at ikalawang reglamento ng kaligtasan. Mga minamahal, ay inyo na pong naisagawa. Ang kulang po yung bautismo sa tubig sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo. Pagkatapos ng banal na gawain, kayo po ay magpabautismo, mga minamahal, upang inyo pong makumplito ang pagsasagawa ng mga reglamento ng kaligtasan. At tayo po ituloy-tuloy, mga minamahal, sa ating pong Holy Supper. At narito po ang ating beloved preacher, Benedict Purlahay. Amen. Praise the Lord. God bless you, beloved Brother Del, my beloved co-preacher. Mga minamahal, tayo po ay dadako po sa pagkasagawa ng ating pong banal na hapunan, na ito po, mga minamahal, ay sagrado, na ang ating pong isasagawa, ito po'y banal, ito po'y pag-alaala sa kamatayan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, bago tayo sumali, kinakailangan saliksikin po natin ang ating mga puso. Ating po munang awitan ang ating pong dakilang Diyos. Ang awiting ito, Search Me, O God. Habang inaawit po natin ang awiting ito, saliksikin po natin mga puso. Humingi tayo ng tawad sa ating pong dakilang Diyos upang tayo maging karapat-dapat sa pagsali sa banal na hapunan. Hallelujah. Search me, oh God, and know my heart today. Search me, oh Savior.
Hallelujah po rin naman, Panginoon. Thank you, Jesus. Mga minamahal, bago tayo magsagawa ng ating pong banal na hapunan. Sabi dito, mga minamahal, sa unang Korinto, Kapitulo 11, mula sa talatang 26 hanggang 30, sabi dito, sapagkat sa tuwing kanin ninyo ang tinapay na ito, at inuman ninyo ang sao, ay inihayag ninyo ang pagkamatay ng Panginoon hanggang sa dumating siya. Kaya't ang sino mang kumain ng tinapay o uminom sa sao ng Panginoon na di nararapat ay magkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Datapwat siya sa atin ng tao ang kanyang sarili at saka kumain ng tinapay at uminom sa sao. Sapagkat ang kumakain at umiinom ay kumakain at umiinom ng hatol sa kanyang sarili kung hindi niya kinikilala ang katawan ng Panginoon. Dahil dito'y marami sa inyo ang mahihina at mga masasakitin at hindi kakaunti ang nangatutulog. Kaya nga mga minamahal, bago tayo magsagawa ng ating pong banal na hapunan, na bago mga minamahal, ibigay sa kamay ng mga tampalasanan, ang mahal na Panginoon ay nagsagawa ng banal na hapunan. Na ito po mga mahal ay ang pag-alaala sa kamatayan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya mga mahal, kinakailangan bago tayo sumali, magsagawa ng banal na hapunan, tayo humingi ng tawad sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ano man ang gawa natin, mga pagkukulang, mga pagkakasala, minsan nasusumpungan sa ating mga kahinaan, atin yan mga mahal, ihingi ng tawad sa ating pong dakilang Diyos. Saliksikin po natin ang mga puso. Kinakailangan tayo baging kaapat-dapat sa pagsali natin sa banal na hapunan. Kaya mga mahal, bago tayo magsagawa, tayo po muna ay manalangin sa ating pong dakilang Diyos. Ito po'y panalangin ng paghingi ng tawad sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Dakilang Diyos, ang mga banal na makapangyarihan sa lahat, ang pinakamamahal na Panginoong Jesus. Sa una't panalangin po ng aming po minamahal at ginagalang ng Pastor at Evangelista Wildis Ada Almeida, ang bawat sa amin, mahal na Panginoon, nagpapakumbaba. Kami po, Diyos, naninikluhod, humingi ng kahabagan. Sa mo kami nasumpungan sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakasala, sa mga kahinaan na kami nasusumpungan ng Diyos. Mahal na Panginoon, patawain po ang bawat sa amin, mahal na Panginoon, na sa aming pagsali sa banal na hapunan. Mahal na Panginoon, gawin mo kaming kaapat-dapat na maging, ang aming puso maging kaapat-dapat sa pagsali sa banal na hapunan. Mahal na Panginoon, patawain mo bawat sa amin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Mga minamahal, ating pong hawakan ang ating pong mga tinapay na ito po mga nagsilbing katawan na nabayubay doon sa krus ng Kalbaryo. Sabi dito mga mahal sa unang Korinto, Kapitulo 23 hanggang 25, sabi dito mga mahal, sapagkat tinanggap ko sa Panginoon ang ibinibigay ko naman sa inyo, na ang Panginoong Jesus ng gabing siya'y ipagkanulo ay dumampot ng tinapay, at ang siya'y makapagpasalamat ay kanyang pinagputol-putol at sinabi, ito'y aking katawan, na pinagputol-putol dahil sa inyo, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Kainin po natin ang tinapay. Mga minamahal, hawakan po natin ang katas ng ubas na ito po nagsimbolo ng dugo ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Jesus. Ang sabi dito mga mahal sa talatang 25, at gayon din naman, hinawakan ang sao pagkatapos na makahapon na sinasabi, ang saong ito ay siyang bagong tipan sa aking dugo. Gawin ninyo ito sa tuwing kayo magsisiinom sa pag-alaala sa akin. Inumin po natin ang katas ng ubas. Hallelujah, hallelujah. 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 Glory to Jesus.
Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. Hallelujah, Panginoon. Hallelujah, thank you, Jesus. Tinapay ng buhay, iyong alalahanin ang kanyang mahirap upang tayo makapiling. Sa ito iyong inumin
minamahal, tayo naman po ay dadako po sa ating mga pangailangan. Akin pong binibigay ang buong pagkataon sa ating pong beloved ordained preacher, Lloyd Ignacio. Amen. God bless you po, beloved Brother Benedict. Maraming salamat sa ating dakilang Diyos. Tayo po dadako sa ating pong pangangailangan, minamahal. Ating pong isipin, tandaan na ang Diyos natin ay makapangyarihan. Siya tumutugon sa panalangin ng kanyang mga anak. At siya ay nangaral, nagturo ng Ebanghelista upang malaman natin ang katotohanan. Batid po natin mga minamahal, isipin po natin ang ating mga pastor ang nagpatong ng kanyang kamay sa ating mga ulo at ang ating dakilang Diyos ang magpapagaling. Sa Diyos, wala pong imposible. Tayo po yung manalangin. Praise God. Hallelujah. Dakilat mapagpala namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa iyong pangalan, aming pinakamamahal na Panginoon. Pinakamamahal na Panginoon sa pangunat at panalangin po ng aming minamahal na Pastor Evangelista Willis Almeida, iyong banal na propeta. Natin mo kami sa iyong banal na harapan, nagpapakumaba, nagsusumamo sa iyo, humihingi ng tawad sa lahat ng mga pagkukulang ng mga kainan, napabigyan patawad po. Dalangin po namin na Diyos, hallelujah, ang kalakasan, kalusugan, pag-ingat, pagpapala. Patuloy, gamitin mo ang aming minamahal na Pastor Evangelista Willis Almeida para sa aming kaligtasan, sa mga beloved children in law, grandchildren at gate, grandchildren, lahat po ng mga aral, lahat po ng mga gawat, mga kapatiran sa buong daigdig. Batid mo namin, O Diyos, na sa iyo walang imposible. Kaya mo pagalingin ang mga karamdamang katulad ng cancer, leukemia, tuberculosis, diabetes, mga karamdamang hindi na mapagaling ng ospital ng mga doktor, ng mga gamot. Wala pong imposible si Mana Panginoon at sa iyong makapangyarihang pangalan, aming sinasaway ang demonyo ng karamdaman, demons of sickness and disease, demons of hallelujah, lahat ng mga karamdamang imposible pagalingin. Cast out, cast out, cast out, cast out. Be healed right now in Jesus' mighty name we pray. Hallelujah, praise the Lord. Be healed right now in Jesus' mighty name we pray. Purihin ka, dakilang Diyos. Purihin ka, pinakamamahal na Panginoon. Tayo po'y magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Sumukso tayo ng 3 beses kasabay po ng pagsigaw ng Hallelujah, praise the Lord. Gawin po natin. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Palagpakan po natin dakilang Diyos. Maraming salamat sa ating mga Panginoon. At tayo po'y dadako binamalakos.